posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Authority and Love of Jesus. Iba-iba ang paraan ng pagtuturo sa Biblia. Merong mga kwento, action stories na ang dali-daling masubaybayan at malaman ko ano ang leksyon. Meron namang direct practical teachings like plant so that you will harvest, be good to people so they'll be good to you in return. Mga madadaling makuha ang ideya. At meron namang mga katuroan na puro ideya, puro teorya na kailangang pansining mabuti para makuha ang laman. At isa yon, ang ganung paraan ng pagtuturo ng Panginoong Hesus ang ating babalikan at sasariwain ngayon. The authority and love of Jesus. Teach us, O God, to learn from your Son, Jesus. We ask you to cleanse us, forgive us our sins, and enable us to grasp your message. Nawa, Panginoon, ay makuha namin at maarok ang lalim ng mga katuroan ng iyong anak na si Jesus, maunawa at maipamuhay. Lead us, heal us, teach us through these lessons from the Lord. Father, we ask you to be our speaker. Lead us. Use your servant only as your instrument, but be our teacher. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Amen. John 5:19-47 will be our reading from the Contemporary English Version, 19-20. Jesus told the people, I tell you for certain that the Son cannot do anything on his own. He can do only what he sees the Father doing, and he does exactly what he sees the Father do. The Father loves the Son and has shown him everything he does. The Father will show him even greater things, and you will be amazed. Patuloy na pagtuturo ng Panginoon na napakalinaw at kuminsan ay matalinghaga na ipinapaliwanag sa book of John. But what we see here, Jesus saying, is that Jesus is set apart. He is set above all prophets and teachers before and after him. Siya lang ang lubos na nakakita, nakaunawa sa Ama, at sa Kanya lang ipinaunawa ang lahat ng dapat ay dalhin sa sangkatauhan. Kaya siya ay angat, higit kanino mang propeta, kanino mang guro, bago siya dumating sa lupa at matapos na siya ay umakyat sa langit. We are told that Jesus sees and does what the Father does. And that the Father has shown Jesus everything he does and will show Jesus even greater things. Napakahalaga na linawin na si Jesus ay angat sa kanino man na nagtuturo. Kanino man na magtuturo pa o nagturo na noong araw. And of course, this makes Jesus the foremost student of the Father, having learned directly and shown by the Father, and the foremost teacher of people. Bakit kailangang malinaw yon? Kasi hindi naman lahat ng turo ng bawat isang nagtuturo na religious leader ay sang-ayon talaga sa katuroan ng Panginoong Hesus. Kaya kung magkakaroon man ng parang pagkakaiba, alam natin na ang dapat mangibabaw ay ang katuroan ng Panginoong Hesus. Philippians 2:9-11 echoes this very clearly. Then God gave Christ the highest place and honored his name above all others. So at the name of Jesus, everyone will bow down, those in heaven, on earth, and under the earth. And to the glory of God the Father, everyone will openly agree, Jesus Christ is Lord. Malinaw. John 5:21, just as the Father raises the dead and gives life, so the Son gives life to everyone he wants to. So Jesus, the teachings of Jesus, give life, not death.
Ano ang tunay na nagbibigay ng buhay? Physically speaking, ang Panginoong Hesus ay may mga binuhay na patay. May mga sakit ng katawan na pinagaling. Pero yan ay katapat lamang ng spiritual reality ng ministry niya. Na may mga spiritually dead na bubuhayin, may mga spiritually sick na pagagalingin. Hindi lang dapat tayo nakukulong doon sa physical meaning ng mga ginagawa ng Panginoon, hindi tayo dapat magkulang sa pagbasa ng spiritual significance ng mga ganon. Dahil pag pinag-aaralan natin ang buhay ng Panginoong Hesus, mga katuruan sa Biblia, pwede yan ay literal or symbolic or both. Pag sobrang laging niliteral, maaaring maraming talinghaga, nuances na mawawala sa ating pangunawa. John 5:22, pagpapatuloy ni Jesus, the Father doesn't judge anyone, but He has made His Son the judge of everyone. So sino man na lagi ang image na iniisip tungkol sa Ama ay hukom, ay tingnan niyo ang sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang nakakakilala sa Ama, ako ang nakakabatid ng lahat ng dapat mabatid, at ako ang magtuturo ng lahat ng dapat ituro sa Ama. At sinasabi ko sa inyo, ang Ama sa langit ay hindi hukom, sa akin niya ibinigay ang paghuhukom. So we should stop painting God as a judge all the time. Na para tayong mga anak ng Diyos ay laging natatakot na mahusgahan, laging natatakot na masukat at kulangin pag tinimbang. Because Jesus says, the Father is not judge. John 3:17, God did not send His Son into the world to condemn its people. He sent Him to save them. Again, ang laging image ni Jesus sa maraming tao ay siya ay lagi na lang nagtutuos ng mga points, laging may demerits, merong merits, laging naghuhukom. Pero sinabi ng John 3 na hindi naman ipinadala ng Ama ang anak para husgahan ng mundo, kundi para iligtas ang sangkatauhan. So kung sinasabi ni Jesus, ang Ama hindi judge, ako ang ginawa niyang judge, at sinasabi ng John 3 na hindi naman ipinadala si Jesus para mag-judge, therefore, pareho silang hindi nag-judge. Even the Son is not to judge, but to save. But how come many Christians are very judgmental? Akala nila, ginagawa nila ang gawain ng Ama at ng Anak pag sila lagi nanghusga, nagtutuos, nagkukwenta ng mga kasalanan ng kapwa. Ang ipinagawa kay Jesus ay iligtas ang tao. So the Son's judgment, if He is a judge at all, is salvation. Ang judgment niya ay absolution. Ang ipinapataw niya na desisyon ay not guilty. Forgiven. Kaya nga ang daladala niya, kaligtasan. John 12:47, Jesus says, I am not the one who will judge those who refuse to obey my teachings. I came to save the people of this world, not to be their judge. Dapat idinidiin yung mga sinasabi tungkol sa Ama at sa Anak. At doon sa babae na nahuli sa akto ng adultery, na gustong husgahan ng bayan, matapos sinabi ni Jesus na kung sino man ang walang kasalanan, mauna ng mangbato, nag-uwian ng mga tao, walang husga. At sabi niya sa babae, woman, did anyone condemn you? At sabi ng babae, no one. And Jesus said, neither will I condemn you. So siya man, hindi niya kinonde na yung babaeng mismo ay nahuli sa akto ng kasalanan. At idinidiin ng Panginoong Jesus sa Matthew 7:1, don't condemn others, and God won't condemn you. You don't want God to condemn you? Don't condemn others. Stop being fixated on judgment and judging. Isa ito sa mga pinakamasasamang bisyo ng mga Kristiyano. Wala nang ginawa at inatupag kundi manghusga, maghanap ng mali ng kapwa, mali ng ibang kongregasyon, husgahan sila at itaas ang sarili. We should focus on God's forgiveness, kindness, salvation, not condemnation. So, if God doesn't judge, and if God sent Jesus to judge, and Jesus says, well, my judgment is salvation, I don't judge anybody, therefore, to judge others is to disobey
and dishonor Jesus. Sasabihin ng iba, baka po lumabas akong konsentidor. Baka lumabas ako na nagpapabaya na magbantay sa aking kapwa. Mga kapatid, kung magkakamali tayo, kung hindi tayo sure kung anong gagawin, magkamali na tayo sa side na kind kaysa unkind. If you're going to err on the side of generosity and kindness. Dahil mas malapit sa puso ng Panginoon yung ganung mga katangian. Nagkamali ka na maluwag kaysa sobrang higpit. Kahit sa court of law, mga kapatid. Pagka ang judge, hindi sure na guilty ang nakasakdal, ang ibibigay niyang pronouncement o judgment, not guilty. Why? Because the principle of law is, it is better to set a guilty man free rather than imprison an innocent man. Mas mainam mang palayain ng may sala dahil nagkamali ka ng paghusga kaysa sa pagkakamali mo ay ikinulong mo ang walang sala. Kaya dapat beyond doubt ang mga argumento para makakuha ka ng guilty verdict sa isang nasasakdal. Pero ang mga Kristiyano, hindi pa sure, nagja-judge na, nagchichismis na, kutakot-takot na mga panguhusga na ang ginagawa, baligtad. John 5:24. Jesus continues, I tell you for certain that everyone who hears my message and has faith in the one who sent me has eternal life and will never be condemned. They have already gone from death to life. And yet, ang isa sa mga pinakamadalas kong matanggap na tanong in person o sa Facebook o kahit saan, pag po ba nagkasala pa ang Kristiyano, ay matatanggal ang kanyang salvation. Sinabi na nga, and anyone who has heard the message and has believed, hindi naman sinabing and has maintained a 100% perfectly moral life. Naniwala ka sa message, narinig mo yung message na pinaniwalaan, inilipat ko na mula doon sa status ng dead to living. Past tense na, you have gone from death to life. Dahil ano ba yung pinaniwalaan mo? Ano yung narinig na pinaniwalaan na nagliligtas? Na pinatawad ang kasalanan ng lahat ng nananalig kay Jesus. Na binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan na yon, past, present, and future. Ang tanong ng iba, Pastor, huwag nyo na maituro yan, baka yung iba makonsinte at magkasala. Bakit naman ganyan kababa ang pagtingin mo sa kapwa mo mananampalataya? Na dahil alam niya na pinatawad na siya, sasadyain na niya na mamuhay sa kasamaan. Binago na nga siya ng Panginoon, kaya lang hindi siya perfect. Nagkakamali, nadadapa, and all of that is charged to Jesus, charged to the cross. Bakit hindi mo matanggap na magkaroon ka ng peace of mind about it? Ba't gustong-gusto mong lagi kang nagigilty, nagpapagilty ng iba, bantay ng iba, at gusto mong binabantayan ka, samantalang sinabi ng you have been changed from dead to living, passed from death to life. And if you believe in that, you are saved. Ano bang dapat paniwalaan sa mensahe ni Jesus? Na kayo'y makasalanan, binayaran ko ng mga kasalanan nyo, lahat ng nananalig sa akin, paid. Pag naniwala ka doon, edi save ka. Save ka not only from the penalty of eternal hell, but save ka from the needless penalty of needless guilt. So the message of Jesus, faith in the Father who sent Jesus, gives eternal life, saves from condemnation. And what is the message of Jesus? Salvation, forgiveness, love. Who condemns if the Father and the Son do not judge? Satan accuses and condemns. Sa Revelations 12:10, ang tawag sa kanya, the accuser of our brothers and sisters. Satan is the accuser. Jesus is the Savior.
When you accuse people, you are already in the Lord, they are already in the Lord, and you accuse them, and you accuse even yourself because of your imperfection, you are not doing the work of Christ. You are doing the work of the accuser. Nakakalungkot dahil maraming mga Kristiyano, spokesman ni Satan. When you condemn people, you are doing the work of Satan, not the work of Jesus, because Jesus saves. Jesus does not condemn. Ito nga babae caught in adultery, tahasan, harapan na, obvious, caught in adultery, hindi pa nga kinondemn eh. Sabi ni Lord, neither will I condemn you. Why do we condemn others? Why do we do the work of the accuser? So, pwede tayong mang-condemn ng others, and bad and very worse is to condemn oneself. Self-condemnation, needless guilt. Kung mababasa nyo lang ang lahat ng mga tanong sa akin, ng mga nagpapadala sa Facebook, ang buhay nila, mga Kristiyano sila, pero tad-tad ng guilt. Kasi walang siniksik ang church sa utak nila kundi mag-guilty. Pwede po ba akong kumain ito? Pwede bang ganun kahaba ang buhok ko? Pwede po bang maghikaw ako? Pwede bang magganito? Puro ang dami-daming do's and don'ts. Puro tuloy guilt. Ang ginagawa ng church kasi sa halip magturo ng grace of God, forgiveness in the name of Jesus, puro law, puro policy, puro disiplina ang walang katapusan na wala namang nakakaabot. Kaya sabi ni Gamaliel sa kanyang mga kapwa leaders sa Sanhedrin, bakit natin ipapataw sa mga Gentile believers ang mga batas ng ating relihiyon na tayo mano ang ating mga ninuno ay hindi naman nakasunod? Ba't natin pahihirapan ang buhay nila? Tatambakan na naman sila ng mga law na tayo nga mga Hudyo hindi naman nakasunod. Nakakalungkot yung mga tao that after they find Jesus as Savior and Lord, they will become a part of a congregation na walang laman kundi do's and don'ts. Condemnation, usig-usig. Romans 12:12-16, the law will be used to judge everyone who knows what it says. But Jesus redefines all law and retains and gives only one, the law of love. Kailan kaya ma-absorb ng mga Kristiyano ang sinabi ng Panginoon, Matthew 22:36-40, Teacher, what is the most important commandment in the law? Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one, and it is love others as much as you love yourself. All the law of Moses and the books of the prophets are based on these two commandments. So kung tatanungin mo si Jesus, hindi 10 ang commandments. Walang 613 misvots na na-develop ng Israel over time. Sa kanya, 2 lang ang commandment. Love God, love others as you love yourself, which is really just one, love. Kaya idiniin niya sa John 13:34-35, but I'm giving you a new command. Dahil may old commands. You must love each other just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples. Di ba may distinctives? Ano ang distinctive ng ganitong sekta? Ano ang distinctives ng ganong kongregasyon? Ano ang distinctives ng ganitong relihiyon? May mga attitude nila tungkol sa Lord's Supper, may attitude nila tungkol sa baptism, may attitude nila tungkol sa haba ng buhok, sa damit ng babae, etc., etc. Pero kay Jesus, isa lang ang distinctive para malamang ang tao ay sa Kanya, nananalig sa Kanya at mananampalataya. Sabi niya, kung maibigin kayo, yun ang distinctive ng Kristiyano. Doon dapat makilala. Hindi dapat, ay, ang higpit nila, ganito lang ang kinakain nila sa Lord's Supper, therefore may identity sila.
Ay, ganito silang kumanta. Ang kinakanta lang nila, ganito lang ang instrument nila. Therefore, may identity sila. Pero para kay Jesus, isa lang mahalagang pagkakakilanlan, love. Ay, ang loving-loving naman nila, Christian sila. Yun ang point. Hindi ang higpit-higpit nila, ang strict-stricto nila, ganito lang mga policy nila, ganito lang ang kanta nila. Matthew 5:17, don't suppose that I came to do away with the law and the prophets. I did not come to do away with them, but to give them their full meaning. Loaded na salita ito. Sabi naman Panginoon, huwag niyong akalain na binabaliwala ko ang lahat ng law and the prophets. Dumating ako para ibigay ang tunay at buong-buo nilang kahulugan. At ang buong-buo at tunay na kahulugan ng lahat ng ito ay love. Hindi hatred, hindi anger, hindi judgment, love. So itinuwid niya ang napakatagal na pagkakamali na interpretasyon ng kanyang sariling bayan. Na dahil hawak mo yung commandments, hawak mo yung word of God, pwede ka na manghusga, pwede ka na maging mahigpit, pwede ka na maging masungit, pwede ka na magsipa ng mga tao, magtiwalag. Sabi niya, no. Ang tunay na kahulugan niyan, love. Loving po ba na sipain namin itong member namin nagkakasala? Ikaw ang mag-isip, loving ba yon? Hospital ka, merong may sakit na sobrang lala ng sakit, sisipain mo dahil ang lala niya, loving ba yun? Sabi, at kung makikilala kayo, dapat makilala kayo dahil kayo loving. When Jesus says He came to fulfill all the law, He redefined the law to mean only the law of love. Na hindi lisensya ang law, hindi lisensya ang religious policy para maging malupit. Para manakit ng kapwa at mangpuwera at manghusga. At pati si Paul, catch ni Paul ito. Sabi niya sa Romans 13:8, let love be your only debt. If you love others, you have done all that the law demands. Si Paul, ang busisi niyang si Paul sa lahat ng maliliit na bagay, maririkotitos sa mga bagay, mga ganito, mga ganon, belo ng babae, etc., etc. Pero siya may sabi, kung kayo ay umiibig, natupad nyo na ang lahat ng hinihingi ng mga kautusan. Kaya kung kayo ay may utang na dapat bayaran sa kapwa at huwag yung tigilang bayaran, yun lang yung utang na maging mapagmahal. Kaya sabi ni Paul pa rin sa Corinthians, faith, hope, love abide, these three. But the greatest is love. At sinasabi rin, love covers over a multitude of sins. Pag maibigin, maraming kasalanan ang natatakpan na huhugasan. And the Greek original saying those sentences could be read two ways. That love could cover the sin of the offender, or love could cover the sin of the one who forgives the offender. It can work both ways. Mahalaga talaga yung love. Yan ang pinakamahalagang doktrina. Pero ine-emphasize ba yan? Pag sinasabi ba ng mga relihiyoso ng gagaliting doctrine, love ba yun? O judgmentalism? Putulin ang ulo ng lahat ng hindi nakakasunod sa ating policy. Ipahiya sila, pulpituhin. Wala tayong pakialam sa nararamdaman nila. Doctrine. Walang love. Dapat balikan yung love ni Jesus. John 5, I tell you for certain that the time will come, and is already here, when all the dead will hear the voice of the Son of God, and those who listen to it will live. The Father has the power to give life, and He has given that same power to the Son. And He has given His Son the right to judge everyone because He is the Son of Man. So literal ba ito o symbolic? Pinakamadali at the usual reading natin literal, na ang nakakarinig ng turo ni Jesus nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, and yet do not dismiss the symbolic meaning. If symbolic, does it mean all the spiritually dead but are physically alive? All the dead because of judgment, self-judgment, dead and feeling dead because of conscience, because of the law of Moses. Ang daming taong ganon.
nasa church, buhay, pero ang bigat-bigat ng pakiramdam dahil puro guilt. Hindi nararamdaman yung itinuturong love and grace of God dahil ang idinidikdik sa kanya ng mga teacher ay laging guilt, guilt, guilt. Could salvation, aside from salvation from the eternal fires of hell, also mean salvation which means no condemnation because there is no more unkind interpretation of the law? That there is only the law of love. When you know that God loves you, the church loves you, in spite of you being unlovable, you become free. You get saved. You find rest for your soul. Kaya sinabi ni Lord, come to me all of you who are tired. Tired of what? Tired of religiosity. Come to me all of you who are tired and heavy laden. Laden with what? With the commandments, the law, the mitzvot, the policies. All of the religiosity that does not give you peace anyway. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy. My burden is light. Ano ang nire-refer niya? The difficult teachings and the difficult policies of religion. The heavy burden of guilt, of non-stop condemnation. Sabi niya, come to me, I will not condemn you. I will love you. I die for you. I pay for your sins. It's paid for. Relax. You can rest in Jesus. Dapat yun ang isang bunga ng pagpunta sa church, pagiging miyembro ng isang kongregasyon, pagtanggap kay Jesus, pagiging Kristiyano, restful ang atmosphere. Hindi yung natatakot ka pagpasok mo sa church, baka may mag-judge sa damit mo, baka may magpumuna sa buhok mo, baka may mapulpito ka, lahat-lahat. Lagi kang nakabantay para kayong nasa isang Gestapo state. Walang ginawa kundi magmanmanan, magsumbungan, at may mga hukuman ng mga tao, lilitisin yung mga nagkakasala, kala mo kung sino mga banal. Hindi rewarding maging religious pag ganon. Hindi restful maging part of the church pag laging ganon. An atmosphere of judgment. So John 5:28 and so on. Don't be surprised. The time will come when all the dead will hear the voice of the Son of Man, and they will come out of their graves. Everyone who has done good things will rise to life, but everyone who has done evil things will rise and be condemned. Again, is this literal? Is this physical death? And actual physical rising from the dead? Why not? This has always been the reading of the church. But could it also mean spiritual death and spiritual reawakening? That having done good things means you are good according to your conscience. And having done evil things means you are condemned by your conscience. But when your conscience is touched by the love of Jesus, forgiven and given rest, then you rise to a new sense of life. You rise to a new sense of living. Light, easy, joyful, peaceful. Because you know that you're forgiven and you are not being condemned by God, the Father, or even Jesus, the Son. Very profound thoughts. Hindi madaling ituro at lalong hindi madaling pag-aralan. Pero kailangang laging sariwain para lumalim ang pang-unawa natin sa malalalim na bagay. John 5, I cannot do anything on my own, Jesus says. The Father sent me, and He is the one who told me how to judge. I judge with fairness because I obey Him, and I do not try to please myself. What does it mean for the Son of God to judge with fairness? What is fair? Could we find light in Psalm 103, 13-14, in seeing how fairness is defined by God's judgment? Just as parents are kind to their children, the Lord is kind to all who worship Him because He knows we are made of dust. Fairness. Is it fair to expect perfection from an imperfect being? Is it fair to expect 100% righteousness from people who are made of dust? What is fair? To remember that they are dust,
and to be gracious and kind to them. How do we treat each other fairly? By remembering that we are all humans, subject to the weaknesses of the flesh, imperfect in things we do. Therefore, we are fair. We don't expect from people more than what they are capable of delivering. And when we are fair like that, and when we are treated with fairness, we relax. Nakakapagod magbantay ng kapwa at nakakapagod din pag binabantayan ka. So, don't expect perfection from dust. Again, may magsasabi naman, baka po gawing license ng iba yan para magkasala. Ikaw, balak mo bang gawing license yan? Hindi po. Ayun pala, ba't ibinibintang mo sa kapwa? Why don't you believe in the goodness in people? At lagi mong pinagbibintangan na pagka merong konting puwang, gagawa sila na masama. Hindi yun ang graciousness ng God. Hindi yun ang love ng God. Yun yung accusation of the devil. Kaya napakahirap sa church, may mga kasama ka mga OA na manang at manong. Yung tumatawa ka lang, shh, that's bad. Diba? Bawal sumaya, bawal lumigaya. Dapat para ka lagi nakaburo lang itsura mo. Kulang na lang maglagay ka ng bulak sa ilong para matawag kang banal. May ang hihirap kasama. Sobra mga pagdurusa. Meron pa nagtatanong sa akin sa Facebook, mga kapatid, talaga po bang dapat sabihin namin lahat ng ginagawa namin isang buong linggo sa aming leader? Bakit? Siya daw po ang keeper of our souls. Aba, baka siya na rin ang napako sa cross. Keeper of your soul? What human person will ever attempt to put the title on him or on her? And yet many churches have this kind of leaders na talagang pina-account ka sa lahat ng ginagawa mo. Ang hirap naman pagka ganun. Bakit ka pa sumali? Wag na lang. Humirap lang yung buhay mo imbes lumuwag. Romans 8:1, if you belong to Jesus Christ, you won't be punished. And yet, why are we very prone to punishing one another? Why not? Why not be punished? Because in Christ, there is no law, but the law of love. Napakasarap unawain. Walang aabuso, lahat tatanaw ng utang na loob at magbe-behave dahil na lang sa kabutihan ng Diyos. John 5, don't think that I will be the one to accuse you to the Father. Listen to this, church. Jesus says, you have put your hope in Moses, yet he is the very one who will accuse you. Sabi niya, puro si Moses sinasabi niyo, law. Alam niyo ba na yung law na yan na magkokondemn sa inyo? Dahil the same law na ipinapataw niyo sa iba, kailangan sundin niyo. Sabi, kung merong mag-aakusa sa inyo, law yun, hindi yung grace. Si Moses yun, hindi ako. Of course, Moses here becomes just a personification and symbol of this entire legal system, no? Na napakahirap sundin. So Moses, the law, accuses and condemns. Jesus redefines and reinterprets all that law, gives a new law, the law of love, and saves all who are in Him by redefining what the law means. And by applying the kindness and goodness of the Father in heaven. Marami kasi mga religious teaching, they misrepresent the goodness of God. Ginagawa ang God na panakot. Para yung mga iba, ginagawa yung pastor na panakot. May mga batang malilikot, ayun na si pastor. Panakot. Sabi ng pastor, para mag-behave. Ganon ang pakilala ng relihiyon sa Diyos. Magagalit ang Diyos. Laging galit ang Diyos. Madali kasing kontrolin ng mga tao pag takot. At yung mga takot at guilty, malaki mag-donate. Kaya dapat pagiltihin, takutin. Pero ang hindi natin alam, yung grateful, yung nakakaranas sa pag-ibig ng Diyos, mas generous nga yun kasi tumatanaw ng utang na loob. Nagpapasalamat. Religion is mostly very obsessed with control. To control people, which God does not even do. Kaya nga binigyan tayo ng free will. Mas madaling kausap ang Diyos kaysa sa religion.
At ang aking dalangin, mai-represent naman sana ng religion ng Diyos more correctly, more favorably. Huwag gawing panakot sa mga tao, huwag gamitin tool of social engineering, at huwag gawin yung mga prophecy at mga dilubyo na panakot para magsimba ang mga tao lagi. Laging merong emotional blackmail coming from the pulpit. The people of the Lord must be free to think, to make choices, and not be condemned for the choices they make. They are answerable to God, who does not condemn them. So being in Jesus, believing in Jesus, means being free from the law and its judgment. It doesn't mean being lawless, but it means being controlled by the Spirit in you with your full assent, cooperation, and submission, not out of compulsion, not out of fear, but because of love. That you are now obeying good things, you are doing good because you love God and you love others as you love yourself, not only because you are afraid of punishment. And because you are made free by Jesus, by not condemning you, therefore you are technically sinless. Siyempre, kung wala namang nakalagay na no parking, nag-park ka, di wala kang binibreak na law. Hindi ka lawbreaker. 1 John 1, 7-9. But if we live in the light, as God does, we share in life with each other. And the blood of His Son, Jesus, washes all our sins away. If we say that we have not sinned, we are fooling ourselves, and the truth isn't in our hearts. But if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take our sins away. What does it mean to live in the light? That the light of Jesus covers all our darkness. That we are under grace. It doesn't mean that you are 100% correct all the time. But it means that the light of Jesus takes away your own darkness. And therefore, you are considered to be a child of light. When you say the blood of Jesus cleanses us from all sin, it refers to the cleansing work of Jesus, to the nullification of the law that condemns, but replacing it with the law that loves, accepts, nurtures. And because it is loving and nurturing, it also corrects. It also disciplines, but not out of fear, but out of love. So when you say you confess your sin, it means by the law I am guilty. But when you say you confess Jesus as Savior, you say I acknowledge and I accept Jesus' teaching, His redefining of the law. Therefore, by the law of Moses, I am guilty. But by Jesus' law of love, I am not guilty. Therefore, I am saved. Not by my own accomplishment, but by Jesus' redefinition of the law and the reinvigorating of the energy of the law, not to condemn me, but to save me and to love me. Interestingly, mga kapatid, itong very difficult teaching na ito ni Jesus was followed by His great act of feeding 5,000 people miraculously. Na para bang talagang sinadya yun para ipakita na yung kanya mga salita, mga teaching, backed up by power from heaven. Hindi basta rhetoric, hindi basta mga walang kahulugang mga salita, kundi sinusuportahan ng mga himala na nagpapatunay na totoo ang sinasabi niya at ito ay sang-ayon sa kalooban ng Ama sa langit. Jesus has all the authority, and yet He is not the judge, but Savior. What authority do we have that many of us judge others? Si Jesus nga, sabi niya, all authority in heaven and on earth were given to me, but I don't judge you. Sino ngayon tayo na walang authority para mang-judge? Receive and enjoy God's love, God's acceptance. God remembers that you are dust. God does not forget that you are not perfect. God expects you to keep on growing, to becoming more and more like Jesus, but don't feel overly guilty for not being perfect because God remembers that you are not perfect. That we are not perfect.
It should not be a license for us to live licentiously. Hindi naman yan lisensya para tayo ay magwala sa buhay, pero yan ay dapat inspirasyon natin para mabuhay ng tama, hindi lang out of the grace of God and through His eyes, but also through our actions and daily living. But not because we are afraid of judgment, but because we love to be like Jesus. And because we know and have realized that people need love more than judgment. At kung ang tao ay magbabago para bumuti, ang makakapagpabago sa kanya ay pag-ibig, pagtanggap, pag-aruga, hindi panghuhusga, at hindi pagtitiwalag sa kanya. Know and feel the love of Jesus. Make it operational in your life so that you will be free not only from hell in eternity, but also from the hell of needless guilt this side of eternity. Ama namin, turuan niyo po kami na maging maibigin. Ibigin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Turuan mo kaming lalong maunawaan what it means that Jesus loves us and that He has redefined all the law to mean love. And therefore, we should be committed to this all-important doctrine. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan niyan sa ating buhay, sa church, sa family, sa buong lipunan. Ama, give us very practical insights para ma-apply namin sa buhay ang mga matatayog na katotohanan ito. In silence, let's be with the Lord for some minutes of reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The authority and love of Jesus. Mula sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon
pagsusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako nyo'y gabay sa aking daan, walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man, ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man, ang pag-ibig nyo'y sapat kailanman. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglan. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagtikay. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngala'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat
sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang maling. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay, mapagtiis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay? Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus
itatang diwa ng kalikasan. Walang ibang ibig, walang ibang layon, kundi kayo mo lamang ako, Diyos. Pagkat walang hari, walang Panginoon, ang hihigit sa kamahalan niyo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!